Yan. Manalisig ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitinadang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliling lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Huwag ay hindi naman ang iyong tindig. Huwag mo na ang pipilitin na maging saksi. Walang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa linggong iba. Sanay ka naman sa daan, baka sa itong araw ka marating. Diyan ang lisip hanggang huli. Oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw. Lekon ikaw ay sila ulit. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito di naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lekon, alabing natin ang tunay na kahulugan. Lekon, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagil at nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Dep ko, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, maliksi ka ba ng kasagutan? Di ko lang iyan, di ko lang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa.
Yan! Welcome sa Debaters Convention at meron tayong debate ngayon September 2, 2021, Thursday. At ang topic natin ngayon, patutunayan ko na ang coronavirus ay itinalaga ng Diyos. Ang ating affirmative dito si Randy Cajoles, tama ba yung aking pagbigkas? Isang freelancer versus Fernando Camacho ng SDA. At ang ating affirmative, syempre yung ating si Brother Randy, tsaka negative naman si Fernando ng STA. At bago natin simulan yung ating debate, syempre like and share yung ating live ngayon, yung ating debate ngayon. At this is very friendly naman at napapanahon na topic kumbaga. So explain ko lang yung kanilang rules and regulation at yung ating setup ng debate. Yung kanilang affirmative first stand, 10 minutes, 7 minutes naman yung kanilang first cross. At vice versa, affirmative, negative. At saka yung ating rebuttal, 10 minutes din, at saka 7 minutes, second cross. Same din, affirmative, negative. At dito sa conclusion, meron silang 5 minutes. Pero mauna yung ating negative dito mag-conclude, mahuhuli yung ating affirmative magsalita. At mamaya meron silang tig 1 minute na pasasalamat sa huli. At ang ating rules, syempre Debaters Convention, standard rules. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. At rule number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna. Alam na niyo na to bago magpaliwanag. Rule number 3, kung walang sagot sa categorical, next question yan. Rule number 4, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, and, sa rule number 3 yon. Sa rule number 4 natin, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5 natin, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. At take note, kung meron kayong objection dito, you need to call the moderator upang maano itong rule number 5 natin. So rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa akin. Siyempre, may kaukulang disiplina yan. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin and moderator decision is always final. At ating rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito? Okay. Bro, Randy. Sumasang-ayon ka ba, bro? Okay. Sumasang-ayon. Sige. Okay. Okay, Sangayon. Okay, sumasang-ayon din ba yung ating negative dito? Yes, sir. Sumasang-ayon po. Okay, so bago natin simulan ang ating debate, syempre bigyan ko muna ng kahit 30 seconds lang na pagpapakilala yung ating mga debater ngayon. So, bro, affirmative, mauna ka bro, magpakilala ka bro. Okay. Una sa lahat, magandang gabi, no? Pangalawa, no? Parang nagkatuwaan lang to, no? Actually, hindi talaga ako nakikipag-debate, no? Kasi parang sharing na lang din to, no? Pumalit lang ako kay Nico, no? Kasi hindi po pwede si Nico. Kinuha ko lang yung ano niya. Kung medyo may pagkukulang ako sa mga sasabihin ko, kayo na bahalang umunawa. Okay? Ilan ba yung mga mga nakikinig, bro? Okay, sige. May mga kilala na rin naman ako ng iba dyan eh. Ayun lang po. Ang makakatunggali ko nga pala rito, isang bigating
debaters, si Bro Fernando. Bro, easy lang ha. Ayun, so that is Brother Randy. Tama ba yung bigkas ko? Randy Cahules? Tama. Okay. So, CATO, okay. Cajoles. Ng freelancer. Ayan. At dako tayo sa ating negative. Pakilala ka, kapatid. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., tumatayo po sa panig ng negatibo sa pagpapatunay ng afirmatibo na ang coronavirus ay itinalaga o nanggaling sa Diyos. Ayan, at hangad ko po na matapos ito ng may kaayusan. Ayan, so umpisa na natin ang debate ngayon. Bibigyan ko ng 10 minutes na unang pagpapaliwanag, unang pagtatayo ng ating affirmative sa topic na patutunayan ko na ang coronavirus ay itinilaga ng Diyos. So Bro Randy, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start Okay, salamat. now. Salamat. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Gaya ng tatayuan ko, no, as parang sharing, yung salot na sinasabi sa Biblia, ayon sa Biblia, galing itinalaga, yun ang no, yun yung tawag dito, yun yung tema, no, natitindigan ko, itinalaga ng Diyos ayon sa Biblia. May mababasa tayo sa Biblia, no, basahin ko, no, nung panahon ng mga Israelita, no, nasa pagkaalipin sa bayan ng Ehipsyo, no, at nang ito'y gusto nang palayain ng Diyos, gumamit siya ng isang propeta, no, gumamit siya ni Moses. At ang pagpapalaya doon sa mga tao ng Diyos nung sa pagkaalipin sa Ehipsyo ay hindi ganun kadali kahit ang Diyos na mismo ang nag-uutos, no. So, marami siyang ginawang paraan para ang bayan niya ay mailabas sa pamamagitan ni Moses. Ito na nga yung sinasabi nating mga salot, no. Nakasulat yan sa Exodo 7, no, kapitulo 7 hanggang 9 hanggang 10 pa nga no. So, babanggitin ko yung mga salot na pinadala ng Diyos para ang paraon na namumuno sa Ehipsyo at that time ay maniwala, no, at na yung mga tao na ang nagpapalaya sa mga tao ng Diyos ay ang Diyos mismo sa pamamagitan ni Moses sa kanila Aaron, no. Sa talatang 7 ng Exodo, no, at ang talata ay 1, no, sa sinabi dito ng Panginoon kay Moses, tignan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon at si Aaron na iyong kapatid na magiging iyong propeta. So, yung pananalita ng Panginoon na yon, no, kasi bawat sabihin ni Moses, no, ng propeta Moses ay nangyayari. Kagaya na lang ng padala siya kagaya na lang ng yung tubig ginawa niyang dugo, no? At yung pagkakaroon ng maraming palaka, yung mga salot na yan, no? Ito yung mga binigay na salot. Yung langaw, kuto, pagkapeste ng mga baka, no? Yung mga bukol, yan yung mga salot na galing sa Diyos na pinadadala niya, no, doon sa mga taong hindi sumusunod sa kanya, sa kanyang kalooban. Kaya nakita naman natin kung paano nasalot talaga yung bansang Ehipto at that time, no,
pati yung mga unang lalaking panganay na namatay, no? Lahat namatay yun. Pero tatandaan natin, yung mga tao ng Diyos, binigyan niya ng ng ano ng babala, no, bago niya ano yan, iparating. Sila yung mga hindi nakaranas niyan, no? Yung salot na yon, yung mga unang mga salot na yun, sa Ehipto lang nangyari yon. Yung mga tao niya hindi nakaranas, pati yung pagkamatay nung mga panganay na lalaki, yung mga hindi naglagay nung dugo ng ano sa pinto, no, ng kordero, nilalagpasan yun. So dito malinaw, no, na yung mga salot galing talaga yon, nanggagaling sa Diyos yon, no, tinatalaga niya, no, kay anong klaseng ano pa yan, no, salot yan. Katulad na lang nung nangyari, no, kay Job, no. Ang bagay kasi na ginagawa ng Diyos pag nagpapadala siya ng mga ano, gumagamit siya rin ng mga yung kasangkapan, no. Andiyan ang demonyo, andiyan yung mga antikristo talaga, no? Kasi sa New Testament, no, bago tayo mapunta ron, salot din to, mga bulaang propeta, isa to sa mga salot, no. Pero dito muna tayo sa unang sa Old Testament. Matatandaan nyo si Job, no, isang matuwid na tao ng Diyos, na nagkaroon din ng mga salot sa katawan niya, no, ng bukol, kung ano-anong ano yan, gawa ng demonyo yan, na pinahintulutan ng Diyos. So ibig sabihin, kung i-summarize natin, no, yung mga ginagawa ng demonyo, kagaya ng kaninang sinasabi ko, no, may kapahintulutan ng Diyos yun. Lahat ng mga ginagawa niya, may kapahintulutan yun, no. Pagpadala siya ng salot, yung mga salot sa katwiran, no. Kasi sa akin, ang intindi ko rin dyan, dun sa hindi nakakaunawa ng katwiran, yung mabuting balita, salot din yan, it's another form of salot na gawa rin ng demonyo, na pinapahintulot ng Diyos yan. So, meaning, no, yung salot talaga, siguro pwede ko na sabihin, tinatalaga talaga ng Diyos yun. Sa Diyos din galing yung mga yun. Nakapahintulutan niya. Mababasa naman natin, no, lahat ng salot na dumaan sa lahat, salamat, moderator, Mr. Moderator. Lahat ng salot na nandito sa Exodo, hindi ko na lang babasahin, pero nandyan yan. Yung mula ng granito, no, granizo, yung mga balang, no, salot ng balang, madami yan. Ibinaba ng Panginoon Diyos through Moses, no? Kasi inutos niya yan. So siguro dito, no, sa pagkakaintindi na pag-inintindi lang natin, talagang nanggagaling talaga siya, no, sa Panginoon. Walang mangyayari sa atin na hindi niya ipinakapahintulot. Sabi niya nga, walang ibon sa langit na babaksak, no, na hindi niya ipapahintulot. So lahat may reason kung bakit niya pinapahintulot yun. Katulad na lang kay Job, no? Mabuting tao, walang pero sinabi ng demonyo, tanggalin mo sa kanya lahat yung na yan, itatakwil ka. So pinabayaan niya yung demonyo. Sabi niya, gawin mo lahat, wag mo lang kukunin ang buhay niya. So, yun.
naggawa ng salot, lahat, pinatay yung anak, mga ano niya, tinanggal sa kanya. So doon makikita natin na gumagamit siya ng mga tao or kahit na yung tao niya, no, o tao ng mga masasama, para lang maparusahan o mapakita doon sa mga taong matitigas ang puso. Alam naman natin na ang tao nakakakilala lang sa Diyos, naaalala ang Diyos pag dumadating yung mga ganyang salot sa buhay niya. So siguro hanggang doon muna lang ako, mga kapatid. Ko na yung ibang minuto ko. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating affirmative, Bro Randy ng freelancer, at dadako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Negative, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, thank you po. Una ko pong tanong, kapatid na Randy. Alam niyo po ba na yung bawat salot na ipinagkaloob sa Egypt ay may katumbas na Diyos-Diyosan sa Ehipto? Yes or no? Yung salot may katumbas na Diyos-Diyosan? Hindi. Wala. No. Okay. Next question. Okay. So, next question. Doon po sa ginamit nyo yung si Job, ano? Mm-hmm. So, yan pong kay Job ay tanggap nyo po ba na yan ay espesyal na pag-uusap ng Diyos at ni Satanas? Yes or no? Special in a sense na nagkausap sila. I don't know kung special yun, pero nagkausap sila. Okay. Depende, no? Hindi ko masabing yes o hindi ko pwedeng sabihin yes. Next question. Next question. Okay. Next question. Palalabnawin ko na lang. Yang pong pagbibigay ng mga sugat kay Job, hindi ba yan ay bunga ng pag-uusap, ng pakikipag-usap ni Satanas sa Diyos? Yes or no? Yes, yes. Okay. So idadako ko rito sa ating pinag-uusapang coronavirus. Tanggap niyo po ba na ang coronavirus ay ginawa lamang din ng tao? Yes or no? Ano na yan eh? Ano ba tawag dyan? Kanina, no? Teka, cut mo lang. Mr. Moderator, cut mo lang yung oras, pwede. Para sa kanya. Mr. Moderator. Okay lang yan, okay lang. Ano ba tawag doon? Kasi yung tanong mo, bro, kasi, parang magkakaroon tayo ng, yung pansarili nating, ano tawag doon? Kaisipan. Next question, bro. Na, Time's up. Okay. Ulitin ko po ang tanong, para sa iyo ba, i-revise ko lang, para sa iyo ba, ang coronavirus ay ginawa o hindi ginawa? Paano ba sasagutin yan? Pwede next question or pass? Opinion yun eh, di ba? Para opinion. Yes. Pwede ko sabihin naggawa, pwedeng sabihin hindi eh. Pero pinag-uusapan natin kasi, kagaya kanina, no, sabi, kahit na coronavirus pa yan, no, kahit ano sang galing yan, consider siya as virus. No? Next question. So, sige, aranin kita. Next question. Okay. Say yes ako. Say yes. Kaya ko po kasi tinatanong dahil ginamit nyo nga yung example kay Job. Yes. Yung virus na napunta kay Job, ginawa yun ni Satanas. Itong coronavirus, as a parallelism doon po sa example ninyo, kaya ko tinatanong, yan po ba'y ginawa rin ba o hindi?
Pwede, pwede. Oo, pwede. Doon sa example ko, kanina, sinabi ko nga, yung salot na pinadadala, ano man yung mukha nun, no? Kung ano man yun, consider as salot siya. Next Ano question, yan? bro. Okay, next question po. Ang hirap pala pag ganyan, no? Kasi Ah. question mo, kailangan elaborate eh. Parang nahirapan akong tanongin si kapatid na Randy, ang bait eh. Hindi, sa kapakinabangan ng lahat eh. Sige. Oo. Ano ba ibig sabihin doon sa pwede? Pag sinabi bang pwede, ginawa? Oo, Ano ba? gawa. Oo. Okay. Okay. So, si Satanas at si Job, si Satanas at si ang Diyos sa panahon ni Job, nag-usap sila at gumawa si Satanas ng salot para kay Salot. Job. Yes. Oo. Ngayon, dahil ang paksa natin specific sa coronavirus, nagkaroon ba ng pag-uusap yung gumawa ng virus sa inyo lamang sa pantaha sa ating Panginoong Diyos? Siguro yung sinasabi mo hindi galing sa ano yan no? Sa Diyos, kundi galing yan sa Diyos ng sanlibutan. Pwede. Oo. Hindi galing sa Diyos, kundi sa Diyos ng sanlibutan. Diyos ng sanlibutan. Kasi kinokopya ko. Okay? Okay. Iwanan ko na po yan. So, dito naman po ako sa ano po ang definition ninyo pagdating sa salitang itinalaga? Naitanong sa akin kanina yan eh. Yung itinalaga, parang nasagot ko nga parang destined, no? Kumbaga sa English parang destiny. Idinistin o ibinigay, parang ganon. Itinalaga. O paano ba ang ano yan? Maraming kahulugan yan eh. Depende sa paggamit ng salita eh. Next question. Pero diyan, okay na yun, Bro Rasha. okay na. Napapaitan ako sa aking kausap. Okay. Bakit? Okay, so dyan Hindi natatapos mo ako ang... maawain. Huwag mo ako awain. Dyan natatapos ang ating unang pagtatanong ng negative at dako tayo. At bago pala yan, syempre, meron tayong 20 plus live viewers sa ngayon. Kahit alas 10 na. Ayan. Shoutout kay Geruel Sandino, kay Dino Diaz. Sabi niya, walang may maisip na tema. Hahaha. Sabi ni Mac Tibor, hello everyone. Hello brother Fernando Camacho. Praying for you. Sabi ni Umbrel Ramos, madami akong maisip na topic. Tanong, lalaban ba? Ayan. Shoutout din kay Mandoro Pizol. Hindi itinalaga ng Diyos yan, itinalaga ng tao. Yan, ayan. Hindi ko pwedeng basahin yung mga censored na. Sabi ni Samuel Tahuda, next topic, sa Diyos ba ang bakuna? Ayan. At shoutout din kay Mona Suelo, kay Jack Ladra, ayan, naka-emoji lang. Si Rene Tabacon Kabuha, naanay na Lukapa, cross-examine pa na knockout na. Sabi ni Mona Suelo, buutan or mabait daw. Okay, sabi ni John Paul Talatayod, pa-shoutout bro. Ayan, shoutout sa'yo. At kay Marty Sintino, pag ganyan kabait ang debaters, parehas na kayo nanalo. Yan. At sabi ni Arcel de la Cruz, laban lang. Okay, at dako tayo sa negative 10 minutes, bro Fernando. Time start now. Okay, thank you po. So, di ko akalain si kapatid na Randy pala ay napakabait kausap, no? Kaya parang nahirapan yung aking damdamin naman. Pero ito nga, sabi, para na lang kami magkukwentuhan nito, ano? Yes. So, dalawa na ngayon nadagdagan na ngayon ng lodi ko sa kabaitan dito sa DevCon. Isa na si kapatid na Randy.
Kay ang paksa po mga kaibigan na aming pinag-uusapan ay pinatutunayan po ng affirmative na yung coronavirus ay itinalaga o galing sa Diyos. And take note, hindi kung ano-anong salot ang pinag-uusapan, kundi yung lamang pong coronavirus. Kung ito ba ay galing sa Diyos. At kapansin-pansin na ginamit at alam kong gagamitin talaga yung 10 salot. At pati I think maging si kapatid na Nico, kasi ang kapatid na Randy, Lang lang ito. Kumbaga, para lamang may mapag-usapan, sige na lang, kumbaga, pero si kapatid na Nico talaga to. Kaya lang ay hindi nasa trabaho nga yung isa, At I think nagagamitin din ito ni kapatid na Nico. Yan. At ito pong paggamit po ng 10 salot sa panahon ng Egypt, hindi po ito papasok dito po sa pinag-uusapan sa coronavirus. Sapagkat lahat po ng salot na ipinagkaloob sa Ehipto, yan po ay panlaban ng ating Panginoon para mapahiya lahat ng kinikilalang Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. Kaya po yung pong 10 salot po na yon, ang katumbas po noon, mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Yan. Na nang ibinigay yung una hanggang 10 salot, ipinakikita ng ating Panginoong Diyos na walang magagawa yung mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptian sa tunay na Diyos. Ngayon, kung ipaparalism natin ito dito sa coronavirus, ano naman ang katumbas na Diyos-Diyosan para ibigay yung coronavirus? Wala po. Kaya hindi siya po pwede na ipang tawag dito bilang analogy. Then doon naman po sa panahon ni Job, na I think gagamitin din talaga ito ni kapatid na Nico, na unahan lang siya ng nag-substitute sa kanya, At mapalad ang kapatid na Nico kasi hindi siya yung ating rito. Sasabunin sana natin, kaya lang yung kapatid natin kausap si Randy, hindi natin magagawa yun. Parang labag sa kalooban ko nangyari. Sige lang. Pero ganun po kapatid. Ay hindi ko maikukonsidera na ito ay kaparalel ng coronavirus, Dahil sa panahon ni Job, yung po ay isang natatanging pag-uusap ng Diyos at ni Satanas, At ipinahintulot ng Diyos na gawin ni Satanas yung bagay na gusto niyang gawin, na wag lamang kukunin yung kanyang buhay. Kung ipaparalel natin naman dito sa coronavirus, marami pong nagsasabi at mga research na ang coronavirus ay isang human-made o man-made o gawa lamang ng mga scientist. At kung sakaling totoo na ito ay gawa ng scientist, kung sakaling totoo, yung research na yon, lalabas, dapat nag-usap yung gumawa ng virus na ito at ang Panginoon. At pinahintulutan ng Panginoon yung gumawa ng virus na yon para pumasok sa tema, yun pong paksa. Okay? Kung sakali naman na yung virus na ito hindi man-made, hindi ginawa ng Diyos, lalong hindi siya papasok sa criteria ng salot na ibinigay kay Job. Okay po? Kaya ito pong dalawang stages ng example ay sa tingin ko, sa pakiwari ko, ay hindi po siya nakakatulong sa pagpapatotoo, pagpapatibay na ang coronavirus ay galing sa Diyos, o itinalaga ng Diyos. Yan. Doon sa sinabi ng kapatid na Randy na lahat ay pinahintulutan ng Diyos, wala po akong tutol doon. Talagang naman ang lahat ng bagay pinahihintulot ng Diyos. Katulad noong pagbibigay sa Egypt ng salot, katulad noong kay Job, ipinahintulot ng Diyos. Pero iba po ang usapin kapag kasinabing itinalaga ng Diyos o galing sa Diyos. Yan. Yung kay Job,
ipinahintulot ng Diyos. Pero yung mga bukol na nangyari kay Job, hindi galing sa Diyos. Galing po yun kay Satanas per se. Di po ba? Then, yun nga, yung sa 10 salot, yun naman ay galing sa Diyos, no? At yun ay itinalaga ng Diyos kasi may katumbas yun ng mga Diyos-Diyosan. Kaya lahat ay nasa kapahintulutan ng Diyos, yes, wala tayong tutol doon. Okay, then meron pa tayo ditong narinig na hindi galing sa Diyos daw po yung coronavirus, no, sa ating post-examen, kundi sa Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Medyo natagalan nga ako dahil sinusulat ko pa. So, ang kapatid na Randy ay pumanig na ngayon sa akin na hindi yan galing sa Diyos. No? At sabi pa nga niya rito, yan ay galing sa Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Ano? But yung point na hindi galing sa Diyos, yung coronavirus, ay kakampi ko na dito kapatid na Randy at kalaban na namin dito ang kapatid na Nico. Kaya kapatid na Nico, umanda ka sa susunod. Dalawa na kami kausap mo. Okay? So, tanda natin naka-specific lang ang pag-uusap sa coronavirus, hindi sa kung alinmang mga viruses. No po? Meron ding isang research, mga kapatid, na yun daw pong kasalukuyang virus, ano ho, yung coronavirus na latest na lumabas, ay hindi nila masabing kung ito ay mayroong cure, may kasagutan o mayroon pong kagalingan. Ano, ayon lamang ito doon sa ilang mga nagsusuri din, ano, kung totoo ito, kung totoo po ito na walang kagamutan, ganito ba kalupit ang ating Panginoong Diyos? Ano, ganito ba siya ganun ba siya ang tawag diyan, mapaghimagsik sa tao? Ano ho? Kung ito naman ay may kagamutan, ano ang pruweba na ito nga ay galing o itinalaga ng ating pong Panginoong Diyos? Alam niyo mga kapatid kung bakit ako tumututol? Sabi ng ikalawang Pedro Kapitulo 3 talata 9, ganito ang ating mababasa. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Alin po yung pangako na binabanggit dito ng ating Panginoon? Yung kanyang pagbabalik. Ano? Hindi pa niya tinutupad yung pangako ng kanyang pagbabalik alang-alang sa inyo, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Bakit? Itutuloy lamang po natin. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na ang tao'y mapahamak. Pansinin ninyo yung mga talatang ito. Kung titignan po natin ng essence kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon, kasi nagbibigay pa siya ng chance, no, ng pagkakataon para ang tao magsisi, magbalik loob sa Diyos. Alam natin sa issue ng coronavirus, marami nang namatay. Marami nang binawian ng buhay. Ito ba ang nilalayo ng ating Panginoon? Ano? Ito ba yung talagang gusto niya? Maraming namatay, hindi nakapagbalik loob sa Diyos. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapagsisi at magbalik loob sa tunay na Diyos. Ano? Kaya hindi ako naniniwala na ito ay galing sa Diyos o itinalaga ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ito po ay isang virus na hindi po galing sa Diyos. Maaaring tanggapin ko na yan ay man-made. Maaaring ding tanggapin ko na yan ay talagang nag-evolve na virus. Pero ang mahalaga dito, hindi layunin ng ating Panginoon napawian ng buhay ang isang tao na hindi nakakapagbalik loob. At tapos na? Time. Sorry. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating negative. Dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes para sa iyo, Bro Randy. Time start now. Okay.
Ang bait-bait ni Bro Fernando eh. Ano na? Pero dito, bro. Okay, ito unang tanong ko, no? Sabi mo kasi, yung mga salot sa Ehipto o sa Ehipto, ginawa ito dahil anong tawag doon, ginawa o pinarating ng Diyos sa mga taga-Ehipto dahil sa kanilang Diyos-Diyosan, tama? Opo, para po maunawaan ng mga taga-Egypt na walang magagawa yung kanilang Diyos-Diyosan sa tunay na Diyos. Halimbawa, yung Diyos-Diyosan nilang Sipta, no, na mayroon pong kapangyarihan na magkontrol ng mga salot ay hindi po nakapanaig sa tunay na Diyos. Next Sapagkat sila question. po ay tinalo ng salot. Okay. Sige. Ayon dun kasi sa mga binanggit ko, no, na mga salot at mga pangyayari, actually, hindi ko naman siya in-elaborate, no? Inano ko lang, in-enumerate ko lang halos na kung ano-anong salot yan, sabi mo nga 10 salot na ano. Ito ba pinadala niya sa Diyos-Diyosan o kay Paraon? Opo, ipinadala po niya yan sa kay Moises para ibandila kay Paraon. Para makita ni Paraon na walang saysay yung kanilang pagsamba sa kanilang kinikilalang Diyos sapagkat meron lamang isang Diyos na nasa langit, yun ang dapat nilang paglingkuran. Okay. Yung bang pagtatalaga ng mga salot, ang kadahilanan nito ay maturuan ng mga taga-Ehipsyo na kumilala sa Diyos o dahil ang layon ay palayain yung mga Israelita? Pareho po, Dalawa. ay sorry. Ang sagot po ay pareho po, yung layunin ng Diyos po na yan. Kaya ko nga ikinukumpara sa coronavirus kasi wala siyang katumbas na Diyos ang ipapahiya. So both side po ng inyong binanggit ay Tama. opo. Okay. Next question na ako. Mabait na si Bro Fernando eh. Yung salot na tinutukoy mo kanina, no, na tungkol kay Job, no? Na may special na usapan sila ng Panginoong Diyos, no? Yung bang nangyari kay Job? Ano ba ang nangyari kay Job? Ito ba'y paano mo ba natin i-illustrate? Gawang salot ba yan o isang sumpa? Opo, yung pong sumpa na yon, yung pong salot na yon ay ginawa po yon ng dyablo. Sa kapahintulutan po ng ating pong Panginoong Diyos sa kanila pong natatanging pag-uusap during that time. No, pagdating po dito sa coronavirus, ay hindi ako naniniwala na yung gumawa man, kung sakaling totoong may gumawa nito, nagkaroon siya ng pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos katulad ng kay Job. Salamat Bro Fernando, no, na sinabi mo kasi na salot siya na ginawa ng demonyo sa kapahintulutan ng Panginoong Diyos. No? So, pag titignan natin, tumatama siya sa tema, no? Na itinalaga ng Diyos yung sa kanya pa rin galing yung kung ito galing lang sa demonyo, no? Nakita naman natin kung paano nag-usap sila ron, no? Ayon sa nasusulat na binigyan siya ng kapahintulutan para gawin niya yun. So, ito next question ko naman ulit, no? Ay, wala bang tanong doon? Wala. Ano lang yun? Parang, ito yung question ko. Sige. Napapalinaw lang, no? Kasi yung sagot mo, luminaw lang na tama yung tema natin. Tapos yung coronavirus, doon na tayo sa coronavirus.
sinasabi mo kasi na hindi ka naniniwala na galing yun sa hindi siya kaparalel, no? Ng nangyari kay Job. Kasi hindi naman nagkaroon ng pag-uusap kung sino man yung gumawa, no? Granting, no? Na nagkakasundo tayo, gawang virus yan, no? Hindi naman nakipag-usap yung ang Panginoong Diyos dun sa gumawa. Right? Tama po ba? Yes or no? Tama. Opo, kasi kung nakipag-usap, dapat po, sabi ko nga kanina, dapat mayroon tayong katibayan na talagang ito ay ipinagniig niya sa Diyos, ano, ipinaglaban niya. Ngayon, doon sa kay Job, ano, yan ang kapahintulutan ng Diyos, pero ang gumawa po niyan ay si Satanas. Kaya galing po yan kay Satanas, hindi galing sa Diyos. Ang Next question. po, sige po. Kaya ko lang naman dinadala sa ganun, no? Kasi payag ka naman na yung mga nangyayari, no, sa atin may kapahintulutan ng Panginoon Diyos. May reason kasi, no? So, hindi lang natin matukoy kasi kung meron talagang pag-uusap, no? Kasi hindi na isulat na katulad nung kay Job. Pero deep inside sa kaano natin, no, sa konsensya natin, kung sino man yung gumawa nito, may kaisipan siya ng masama eh. No? So alam naman natin ayon sa Biblia, yung may mga kaisipan ng Biblia ng kaisipan ng masama, diktato ng masamang espiritu. At yung masamang espiritu na tinutukoy sa Biblia, yung diablo. Tama ba? Yes or no? Sa Biblia, yung masamang kaisipan galing sa demonyo. Tama? Kasi, opo. Sabi kasi din ano, ng isang talata sa 3 John chapter 1 verse 2, mahal kong gayo, sabi niya, nais ko sana'y bumuti ang iyong ang iyong pangangatawan tulad ng pagbuti ng iyong spiritual. Talagang ang kalooban ng ating Diyos ay maging malusog ang tao, hindi para pinsalain ang kalusugan po ng. Sige. Time na? Ayan, so time na, 7 minutes time. So dyan natatapos ang ating first stage ng debate. At bago tayo punta sa rebuttal, syempre shoutout muna sa mga nasa live, si Mac Tibor, nandyan, si Pendoro Pizol. Sabi niya yung salot na sinasabi mo na sa Ipto nung panahon ni Moises, hiniling yun ni Paro Ramese sa Diyos, pero yung virus walang humiling na kahit sinong tao, kundi ginawa ng mga tao. Yan sabi niya. Okay. Sabi naman ni Rene Tabacon Kabuha na may okay. Kanina na to. Sabi ni Labs Somoso, congrats kay bro Fernando Camacho, God bless both. Sabi naman ni Motya Makalingay, congrats bro Brother Camacho sa pag-defend mo na ang Diyos ay hindi malupit at mahal niya ang mga linikha niya. Shoutout din kay Motya Makalingay. God bless bro Camacho Mactibor. Amen, Brother Fernando Camacho. Tsaka kay Ralph Somoso, open your heart and soul with the Bible of God. Ayan. At sabi ni Ralph, friendly looks dito, wow, with God. Ayan. At kay John Paul, God bless po kay bro Fernando Camacho, ang magiting na tagapagtanggol ng SDA beliefs. So, dako tayo sa ating rebuttal. Bro Randy, 10 minutes bro. Your time start now. Okay, sige. Ito mahirap pala pag hindi ka handa, ano? Anyway, ganito. Yung pagtatanong ko kanina, parang pagtatanong na rebuttal ng konti yun eh. No? Anyway, ganito. Sabi niya kasi, yung coronavirus, naging specific na tayo dahil yun naman talaga yung topic, ano. Hindi siya naniniwala na gawa ng Diyos yun, no? O itinalaga o
mahirap, paano ba natin, ano yan, no? Basta itinalaga, no? Ibinigay, whatever, no? Pero naniniwala siya na na ang lahat ng mga nangyayari, no, ay kapahintulutan ng Diyos, may kapahintulutan. Kasi walang pangyayari na hindi ipinahihintulot ng Diyos, nakasulat sa Biblia yan eh. No? Kay masama yan, no? Hindi, no? O mabuti yan. Sa kapahintulutan ng Diyos yan. Gusto ko lang maalaman ng bawat nakikinig, ano, na sa istorya ng Biblia talaga, no, actually hindi ko pa naman siya nababasa lahat, pero na minsan meron ako ng mga nadadaanan ng mga pananalita ng Biblia na nag-agree doon sa sinabi ni Pablo na yun, at ng Panginoong Jesucristo, no, na walang hindi pangyayari, no, pag iniloob ng Diyos. So meaning, katulad na lang nung binanggit ko nga na sa storya ni Job, no, na ang demonyo mismo, hindi siya, sa aking palagay, no, sa storya sa Book of Job, hindi talaga nakakagawa ng pansariling kagustuhan ng demonyo na hindi ipinahihintulot ng Diyos. Hindi siya nakakagawa na inihiling niya eh. Kunyari, gagawa siya katulad nung sinasabi. Kalimutan ko lang yung talata, mga kapatid, no, kasi hindi ako, siguro sa next, bibigay ko sa inyo, sa Lucas ata yun. Sa Mateo pala, no? Kasi pag binanap ko, magkakaroon na, pero ganito mababasa natin, no? Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, no, kay Pedro, hinihiling si Pedro ni Satanas, no, sa Panginoong Jesucristo, pero hindi niya ipinahintulot. So pinanalangin niya sa Ama na hindi mangyari 'yon. Pero makikita mo, no, itong apostol natin na si Pedro, no, madalas ito ang nagkakaroon sa mga pagtitingnan natin, parang siya yung medyo nagkakaroon ng pagkakasala eh, no? Kahit nung panahon sa pagkagawa ng mali. Yung sinabi niyang i-deny mo ako ng 3 beses bago tumilaok ang manok, nangyari sa kanya yun. So nakikita na, no? Yung sa Galacia, na sinaway siya ni Pablo, isa yon, isa pa rin yon. So ano ibig kong ba tayo nakarating doon? Sabi ko nga, no? Yung salot, maraming klase. Pati yung salot na sa panahon ng mga Kristiyano, yung bulaang propeta ay kinukonsider na salot. Yung pangangaral ng mga mali, no, salot sa katwiran yun ng Diyos. Kumbaga, maraming klase yung salot, no? Sabi niya, kung kukonsider natin ang isang salita yung katwiran, no, yung mga lumalaban sa katwiran ay isang paraan ng salot, no. Sinabi rin ng Diyos na nagpadala siya ng para magkaroon ng kagutom, no. Hindi kagutom sa tinapay. So pag sinabi natin kagutom, naiisip kagad natin salot 'yun eh. No? Pero sabi niya, padala siya ng kagutom, hindi dahil sa tinapay o sa anuman na kundi kagutom sa katwiran. So diyan mapapatunayan natin, no, na makukonsider natin kahit yung pangangaral ng mga mali o ng mga bulaang propeta, i-consider natin salot at saka yung nawala yung katwiran no, yung sabihin yung
yung mga dala-dala ng apostol, puro katwiran yun eh, katotohanan yun eh. No? Nawala yun, napalitan ng mga ano. So, ibig sabihin, nagkaroon ng kagutom talaga sa salita ng Diyos. So, dito, lahat ng mga salot, no? Ito, i-enumerate na rin natin, no? Hindi lang COVID, no? Kundi anong lahat ng mga katulad no, na mga katulad noon, mga talagang pinahintulot ng Diyos 'yan para may reason diyan eh, no? At kung manipulate ng tao 'yan, pinabayaan niya rin 'yan. Alam naman natin, pag ang tao nag-isip ng masama, hindi galing sa Diyos. Di ba? Pero alam natin, galing sa masama, galing sa demonyo, sa espiritu ng demonyo, may kahit pahintulutan lang ng Panginoong Diyos. Diba? Lahat ng nangyayari, kaya nga sabi niya, kung inapi ka, no, kapahintulutan yun eh. Ginawang ka ng masama, kapahintulutan yun. Sabi sa Pedro, matuwa tayo kung tayo'y tinutukso. Di ba? Kasi kapahintulutan ng Diyos yun eh. Kasi tinitignan niya yung ikaw mismo kung paano ka magiging karapat-dapat sa kanya. Kasi kung hindi tayo tutuksoin, hindi tayo bibigyan ng salot, no? Hindi natin may experience o hindi natin maalala. Sabi ko nga kanina, no? Ang tao na parang kay Job, sabi ng demonyo kasi kaya ganyan siya, maano sa sayo, di ba? Yun, si Job, ano pa may takot sa Diyos Kaso ngayon, yung ibang mga tao, wala talaga. Hindi nila naaalala yung Diyos, no? Hindi nila naaalala pagka meron silang kinakain, meron silang something, no? Na medyo wala silang naaalala, hindi nila napapasalamatan ng Diyos. That's why, pagka inisip mo yon, bakit nagkaroon ng ganito, no? Ng virus na ganito na ano tayo sa bahay, na confine tayo sa mga at pag tinamaan ka pa ng sakit, no, kahit anong sakit pa yan, tapos na-connect sa virus, sinabi COVID yan, no? Pag sinabing COVID, nakakamatay, nininervyos ka na. Di ba? Sabi, may symptoms ka ng sipon, may COVID ka na. Ninervyusin ka na. Pero naaalala mo ngayon yung, di ba, ang tao, kahit anong ano yan, hindi kumikilala sa Diyos yan pagka nasa bingit na ng kamatayan yan. Wala nang ibang nababanggit yan kundi yung Diyos. So, sa aking palagay, tama yung sinasabi ng Biblia no? Na nagpapadala siyang ganyan, katulad ng sinabi ni Pedro, magtuwa tayo kung tayo'y dumadanas ng mga pighati, ng mga panunungayaw, kung ano-anong mga ano nang ginagawa ng tao sa atin. Pero sabi niya, wag kayong gaganti, hayaan yung ano. Ibig sabihin, kontrolado niya lahat. Ibibigay mo lang sa kanya, no? Ang siya na ang bahala. Kung ano mang virus yan, kahit nakakamatay yan o whatever, pagka ikaw nanalangin sa Diyos at gumagawa ng maganda sa Diyos, hindi ka matatakot, hindi ka, deep inside, sa budhi natin, yung mga ganyang nangyayari, pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, hindi tayo affected dyan Totoo lang. No? Kasi yun ang pangako ng Diyos. Kahit naman nung panahon ng Ehipto, hindi naman sila yung salot na pinadala ron, no? Hindi naman naapektuhan yung tao ng Diyos. Yun lang mga matitigas ang loob. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Bro Randy ng freelancer at dako tayo sa ating second cross. 7 minutes para sa iyo, Bro Fernando. Time start now. Okay. Sir, may nabanggit po kayo na kapag nagkasakit at mamamatay ng tao ay
wala siyang patutunguhan kundi kikilala rin siya sa Diyos, ano? So, ang tanong ko po ay ano po sa tingin ninyo, alin ang tunay na Diyos? Yung Diyos ng Islam o Diyos ng Kristiyano? Tawa na. Alam mo, kapatid, yung natanong ako sa mga Islam, ano, sabi ko, yung bang ala nila tsaka yung ama na tinutukoy ng mga Kristiyano stop. sa Old Testament. Time stop Parehas. mo na. Sabi nila parehas eh. Time stop mo na. So, Bro Randy, ay, yung tanong bro, categorical bro. Ayon sa ating rule yan. So, ang categorical, Diyos, ano yan? Diyos ng, Alin ulit ang alin ang tunay na Diyos? alin daw yung Diyos tunay ng ng, Islam o ng Christian? o Diyos ng Islam o Diyos ng Christian? Pakisagot mo na yung categorical bro, bago tayo magpaliwanag. parehas. Oo. Okay, proceed. Parehas. Parehas, okay. Ayon sa ano nila ha. Pwede ba magpaliwanag? Ayan. Parehas kasi nagtanong ako sa isang kapatid nating Muslim. Sabi ko yung bang ala at saka yung ama na tinutukoy ng mga Kristiyano doon sa Old Testament, the same ba? Sabi nila, oo. So parehas sagot ko. Next question. Yun po ay ayon sa kanila. Yes. At naman po ang ayon sa inyo, kapatid na Randy. Ayun, magandang tanong. Ayon sa akin, no? Makikilala naman natin ang ang pagkakakilala sa Ama at saka dun sa Diyos na kung parehas nga Paano ko nga ba sasagutin na hindi ako makakasakit? Hindi, malamang meron lang konting next question. Next question. Okay, alam ko na iyak kay kapatid na Ali. Okay, kaya ako na May so kapatid, hindi mo na kita bibitawan dito kasi maganda itong tanong kong ito eh. sige. Oo. Ayon ba sa iyo, ang tunay na Diyos ba ay yung Diyos ng Biblia at hindi yung Diyos ng Quran? Hindi ako familiar sa Diyos ng Quran pero aminado ako yung Islam Diyos po ng yun. Biblia. Yung Diyos ng Biblia, ano yan? Naniniwala ako sa kanya. Okay. Next question. Okay. Next question. Yung isang Islam po ba, isang Muslim, nakapag dinapuan ng sakit ng coronavirus at ito ay nabingit sa kamatayan, siya po ba ay magbabalik loob sa tunay na Diyos ng Diyos ng Biblia? Kapatid, parang ang tanong mo, diretso kay Bro Ali yan Hindi ko kaya sagutin yan. Anyway, ako naman, sabi nga sa experience, lahat naman ng tao, kahit ano pa yan, Buddhist or everything, pagka nabingit sa kamatayan yan, tumatawag sa Diyos yan. Hindi ko lang alam kung anong Diyos yung tinatawag nila. Pero, kumikilala sila. Next question. Okay. Yun pong atheist na kapag nabibingit na sa kamatayan, are you sure na tatawag siya sa Diyos? Malamang. Yes or no? Ako malamang Pero hindi ko kayang sagutin kasi hindi ako atheist. Pero ako, tsak ako. Nakakatiyak ako na kahit atheist pa yan, anong pinaniniwalaan yan, at pagka nabingit sa kamatayan yan, nababanggit niya yung Diyos. Kung yan. Okay na po. Okay. Okay, so Huwag mo ko bigyan ng mabait na katunggali. so dako tayo sa ating 10 minutes na Sandali, bro. Alam mo, bro, nakakasunod tayo dun sa sinasabi ng Biblia Yung pagtatalo, iniiwasan natin yung pagtatalo. Wala. Nakakasunod tayo ron. Kaya maganda yung usapan natin Para lang tayo nag-share. Pero, at nandito tayo sa proper forum. Okay.
So bro, 10 minutes bro, rebuttal, time start na. Okay, yan. So, yun nga. No? Bait ni Bro Fernando. Sa susunod, aalamin ko. Yung bang kausap ko, maisog ba yan? Kasi iba yung timbre ng kakaitan ng kausap ko, nadadamay ako eh. Okay. So, kaya nga dito sa DevCon, hindi ko dinidebate yan si kapatid na Russia at saka si kapatid na Noel eh, kasi mga mababait yan eh. Itong isa, ganun din pala. Ito kasing deliberation ko ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, hindi ito yung pin-repair ko para kay kapatid na Nico. Mayroong, kumbaga, doon kay kapatid na Nico, medyo may sungkit yun, pero dito, hindi ko mailagay eh. Pero ganun pa man, mga kapatid, mga kaibigan, yun nga, sapagkat naulit po yung sa 10 salot, hindi siya maihahanay dito po sa coronavirus natin pinag-uusapan. Katulad halimbawa, noong nagbigay po ng salot ng granizo at ng kulog ang ating Panginoong Diyos doon sa chapter 9, verse 23 at chapter 8, verse 17 ng Exodo, ang napahiya po roon yung Diyos-Diyosan po ng yung kinikilala nilang Diyos-Diyosan na si Thoth, na siya po yung Diyos-Diyosan ng kidlat, at ng kulog, at ng mga kuto, na hindi niya naharangan yung salot na pinagkaloob ng Diyos. Yung ding salot doon sa bakahan, na chapter 9 verse 3, hindi rin ito na nasansala ng kinikilalang Diyos-Diyosang baka na si sino ba? Si Apis yata yun, ng Diyos-Diyosan ng Egypt. So lahat ng 10 salot kasi may katumbas yun na pamamahiya sa parao para ma-realize na hindi po na yung kanilang sinasambang Diyos, kahit yung mga langaw, yung balang, hindi yun ipagsanggalang ng kinikilalang ng Diyos na si Pa at saka si Min. Bilang paralelismo dito sa COVID-19, wala tayong ganoon para maihalintulad dito doon sa salot ng Ten Commandments, Then hindi ko nagagalawin itong yung mga salot na paglaban sa katwiran, kasi hindi naman to yung aking tinututulan, actually yung talagang pagdating ng araw, magkakaroon talaga ng kagutom, hindi lamang sa tinapay kundi sa salita ng Diyos at kauhawan, Nasa Amos yan, chapter 8, verse 11. Wala tayong tutol doon, mga kapatid. Pero yung aking pong ibinabangon dito, yung aking tinututulan, ay yun po ay virus o yung coronavirus na ito ay galing sa Diyos. Hindi po, tanda po natin, hindi ko mo ipinahintulot ng Diyos, yan na ay galing sa Diyos. Yan, hindi ko mo ipinahintulot, yan ay itinalaga na ng Diyos. Hindi po. Katulad nga nung kay Job, yun ay ipinahintulot ng Diyos, pero yung naranasang bukol ni Job, yung kanyang sakit sa laman, ang gumawa po nun si Satanas. Yung po ay galing kay Satanas, hindi po galing sa Diyos. Then, kaya ko lang na itatanong yung tungkol sa Islam at tungkol sa Diyos ng Christian. Kasi, syempre, as a Christian, naniniwala tayo na yung ating Diyos na kinikilala, yan ang totoo, at yung Diyos ng Islam, yan ay hindi totoong Diyos. Kaya natin natatanong yun, kasi nga, kapag ang Islam namatay, halimbawa, dyan sa issue na yan, ang pinag-usapang coronavirus, namamatay yan bilang isang Islam. At ang kanyang tinatawagang Diyos, yung Diyos pa rin nila. Even yung mga ateista, siguro may mga ateista tumatawag sa tunay na Diyos, pero hindi po lahat. Ako naniniwala, hindi lahat. Meron akong dito sa aming barangay, meron ako ditong kapitbahay. Yan po ay satanista. Galing po ng ibang bansa. Kasi doon siya na-convert sa pagiging satanism. Tinamaan po yan ng coronavirus. Yan po ay namatay noong nakaraang buwan. Siyempre, pagaling sa ospital, automatic yan na sinunog. Ayon sa kwento ng mga kaibigan kong kapatid niya,
hindi sila nakakadalaw doon sa hospital pero nag-iwan po ng video na pinasasalamatan niya si Satanas, no? At sa kanyang ano ay ang last will and testament, kumbaga, yung kanyang huling hiling ay magkaroon ng pagdadaos ng satanism ritual sa kanilang tahanan, no? Pero yun naman ay dahil sa kanila mahalaga yung huling habilin, so pinagkaloob din yon at mayroon ding pumunta na mga ilang mga kasama niya diyan po sa satanism belief, no? Kaya lang hindi pinahintulutan ng aming barangay na lahat sila ay pumunta, no? Ilan lang, parang 5 lang yata yung pinahintulutan kasi nga bawal ano yun, yung dahil sa social distancing, no? Pero ang mahalaga dito, no, naalala ko yung kasi sinasabi ng atin pong kaibigan na yung pong nagkaroon ng sakit na coronavirus at ito ang kanyang ikakamatay, matututong tumawag sa Diyos, no? Hindi ako tutol na may mga mangilan-ngilan talagang tatawag po sa tunay na Diyos, no? At pero itong aking karanasan dito nga sa aking ano, ang kaibigan ko kasi hindi yung satanista, kundi yung kapatid, no, na satanista na isa pong ano naman siya, kabilang siya sa evangelical church, no? So at napanood ko rin yung video, no? So kaya dito kung ito ang magiging batayan ay hindi po siya papasa, no? O hindi siya hindi niya maitatayo na yung coronavirus ay itinalaga at galing sa Diyos. Okay po? Yan. Then dito sa parang gusto ko na ring bitawang ito. Oo. Sige bro. Meron akong research para kay Nico sana ito eh. Meron kasi akong research dito na yung coronavirus ay man-made, ginawa ng mga scientist, no? At Yes, kung ito pero hindi ko muna anuhin ngayon kasi gusto ko talaga Question pa mo kay Nico. magsakit. Oo. Kasi ito ay ginawa ng scientist. Ibig sabihin, hindi ito galing sa Diyos. Ano? Kung ito ay ginawa ng mga scientist, ito kanilang minanipula. Sabi nga ng kapatid na ano, may ginamit dito minanipulate, no? Yung ba yun? Ng mga scientist, ibig sabihin, hindi talaga ito galing sa Diyos. Ayan. Kaya lang, at dahil naririyan ipinahintulot na rin. Pero tandaan po natin ang sabi kasi ng ating Panginoon, halimbawa dito sa isang Jewish literature, dito sa Karunungan ni Solomon, chapter 1, verse 13. Opo, ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay. So, ang punto ko rito, hindi yung kamatayan, kundi yung ikalawang phrase, hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay. Biruin po ninyo, kaya hindi ako naniniwala na ang coronavirus galing sa Diyos kasi ang nagiging sanhi nito, kamatayan, hindi po nalulugod ang Diyos. Sabi rito, hindi nalulugod ang Diyos sa pagkamatay ng alinmang may buhay. No, kaya nga hindi pa siya bumabalik sa lupang ito para bigyan niya ng pagkakataon na ang tao magbalik loob sa Diyos. Ano po? At hindi siya magbibigay ng ganitong coronavirus para ang tao agad na bawian ng buhay. Although ang lahat ng tao mamamatay, pero yung magiging sanhi ng kanyang kamatayan, doon tayo nag-uusap. Kung ang sanhi ay coronavirus, natitiyak ko hindi ito galing sa Diyos at hindi nalulugod ang Diyos dito. No? Sabi nga doon sa Ezekiel chapter 18 verse 23, hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama. Biruin po ninyo, kay mabuti o masama, hindi natutuwa ang Diyos sa kamatayan ng mga ito. Kaya hindi galing sa Diyos ang coronavirus. Yan po ay ginawa lamang. Sabi nga, nagustuhan ko rin yung term daw, na satanic minded. Mali yata yung term na nakopya ko. Yun ay may mga depektong pag-iisip na lang para hindi ko natandaan yung mismo sinabi ng ating kausap. So yan,
hindi kinasisiyan ng Panginoon maging yung kamatayan ng mga masasama. Ano? Kundi sabi niya rito, sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. No, kaya ho mga kaibigan, ang appeal ko po, no, ay wag ho kayong maniniwala na ang coronavirus, no, ay itinalaga o galing sa Diyos. No? Gusto ko pa nga makausap yung mga, sorry. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Randy, second cross bro, your time start now. Saan ba ako magsisimula? Ganito. Tanong ko lang ganito, no? Yung bang itinalaga at kapahintulutan, may pagkakaiba ba? Yes, meron po. Pag sinabi pong itinalaga, noon pa man, nakatakda na yung coronavirus. Ano ho? Pero pag sinabing pinahintulutan, ano man ang gagawin mong tawag dito, ano man ang virus na lalabas, na gagawin mo, pwedeng ipahintulot siya ng ating panong, kagaya nung kay Job. Yan po pagkakaiba nila. Okay. Nung bang sinabi niyang magpapadala siya ng salot o kagutom, no? Nabanggit mo nga yung talata, kapatid, no? Sa Amos, no? Itinalaga niya ba yon o ipinahintulot niya yun? Yung Amos po kasi, kapatid, ay hindi ko siya tinututulan kasi ano po yan spiritual matters po. Okay. Yung bang sa salita ng Diyos po yan. Not coronavirus. Okay. Sige. Yung bang pag sinabi ba nating kagutom, no? Spiritual o literal siya, is katulad din ba siya na may tulad din ba natin siya na i-consider ba natin siya as salot din? Yung kagutom? Pwede rin po, ano, pero hindi ako naniniwala na yan ay itinalaga ng Diyos dito sa huling panahon, no? May binabanggit sa Mateo, talagang magkakagutom. Sinabi po niya yon dahil nakita na niya ang hinaharap na talagang magkakagutom at magkakaroon ng mga digmaan, something like that. Yes. At hindi niya sinabi yon para mangyari, kundi sinabi niya yon dahil yun ang mangyayari. Nakita niya ang hinaharap. Okay. So, kung sinabi niya na mangyayari yon, meaning to say, nakatalaga yun. No? Magkakaroon ng mga digmaan, magkakaroon ng kagutom, magkakaroon ng... So, when we say na digmaan, ano man yung mga yan, kinukonsider yan as salot, diba? Sa term ng kasi ngayon na lang nauuso yung maraming Pero yan, pag sinabing mga ganon, sa term ng Biblia kasi, salot yan eh. Yung digmaan, yung kagutom, yung mga sakit, dinidefine ng Bible yan, katulad nga nung panahon ng mga Israelite. Salot. Payag ka ba doon? Yes, pero ang gusto ko makitang punto diyan, yan po ay hindi ipinrograma ng Diyos. Kundi kaya niya sinabi yan dahil nakita niya na talagang magkakagutom sa mga susunod na henerasyon. Pero hindi niya kinreate na pagdating ng time na yon ay magkakagutom. No, hindi po niya programa po yun. Kundi nakita niya na yun ang mangyayari, kaya niya sinabi. Ibig sabihin, nakikita niya yung future no? Mm-hmm. Right? Tama ba? Opo, sir. So, kung nakikita niya yung future, no? Kasi makapangyarihan siya, no? Pag sinabing makapangyarihan, kaya nga sabi, hindi pwedeng magsinungaling kasi makapangyarihan siya. Lahat ng sasabihin niya, hindi pwedeng hindi mangyari. Kasi pag hindi nangyari, lalabas na sinungaling, magiging sinungaling siya. Kaya nga hindi siya pwedeng maging sinungaling sa katalihanan na
makapangyarihan siya. Lahat ng lalabas sa bibig niya, lahat ng sasabihin niya, mangyayari yun. So, nung sinabi niyang magkakaroon ng kaguto, magkakaroon ng ganitong mga salot, ano yan eh. Ibig bang sabihin, hindi ba predestined yun na talagang inilagay niya yun doon sa future na sabi niya, kaya ako sinasabi sa inyo ng pauna to para kung dumating, nalaman nyo na sinabi ko na sa inyo. Para yung belief ng tao, no, yung mga apostol alagad, lalong tumibay yung paniniwala niya kasi nakaka-predict siya nung mangyayari o nahuhulaan niya eh. Tanong bro, tanong. Tulad sa Old Testament. So ang tanong ko, di ba yung itinalaga, predestined yun, yung kumbaga talagang kailangan mangyari yun. Okay, ito po. Kung, di ba, yun yung ano, tama ba o hindi? Hindi po, hindi Sa kasi. ating pananaw. Oo. Yung kasi nga binabanggit natin yung mga tagutom na yan, etc. Yan po ay hindi galing sa Diyos, no? Hindi po niya yan itinalaga. Kaya niya sinabi yan dahil yan ang mangyayari sa hinaharap. Kapag sa Diyos po nang gagaling, halimbawa yung mababasa ninyo sa Panaghoy 2, chapter 2 verse 6, no, talagang sinasabi ng ating Panginoon na kayo aalisin sa inyo ang Sabat, aalisin sa inyo Next question. ang kapistahan. So, mayroong mga verbatim. Okay. Kanina, no, tinanong kita, Brad Fernando, yung naniniwala tayo, no, pareho naman tayo, naniniwala ka kanina, sabi mo, lahat ng mga darating na mga salot, hindi mangyayari kung hindi kapahintulutan ng Diyos, ipapahintulot. Tama, di ba? Opo, yun nga, may kapahintulutan ng Diyos, pero hindi ibig sabihin nun na siya po, sa kanya po nanggaling yun o siya ang gumawa. Yan halimbawa, yung yun nga sinasabi natin, mga digmaan, hindi yan programa ng ating Panginoong Diyos eh. Yan ay kagagawa ng tao. Thank you. Okay, so dako tayo sa ating konklusyon. Siyempre, mauna yung ating negative dito. Bro, Fernando Camacho. 5 minutes, bro. Your time start now. Okay, at sa huling 5 minuto ko, mga kapatid, ng aking pakikipagkwentuhan sa ating pong napakabait na kaibigan, ay nananatili po ang aking posisyon na ang coronavirus, ay hindi po itinalaga ng Diyos o hindi galing sa Diyos, Kasi ang paksa po, patutunayan ko na ang coronavirus ay itinalaga ng Diyos o galing sa Diyos. Yan po ang posisyon ng affirmative. Ako naman, kabaliktaran. Hindi ako naniniwala na ang coronavirus ay itinalaga ng Diyos o galing sa Diyos. Pero wala akong tutol na ang coronavirus ay ipinahintulot ng Diyos. Ayan. Kasi nga, napangyari yan, ay ipinahintulot ng ating Panginoon. Pero, hindi po ibig sabihin na ipinahintulot ay galing na mismo sa Diyos. Hindi po ganoon ang ibig nating sabihin. Kagaya nga nung kay Job, ang gumawa po ng mga bulutong, yung sugat, bulutong tuloy yung sugat, o mga bukol na kinikiskisan niya, hindi po yun itinalaga ng Diyos. Hindi rin po yun galing sa Diyos. At hindi rin Diyos ang gumawa nun. Si Satanas po ang gumawa nun. Sa kapahintulutan ng Diyos. Yan po ang ibig nating sabihin dyan. At ito nga, ayon nga sa research, kapatid na Nico, ito po ay man-made. Ginawa ito ng mga scientist. At marami tayong katibayan dito. Kaya lang, iba ang napaharap. Kaya sa mga katibayan kong ito na ito'y ginawa ng scientist, patunay lamang din na hindi ang Diyos ang gumawa nito.
Ano? Hindi rin ito galing sa Diyos. Galing ito sa isipan ng mga nagre-rebelding grupo ng scientista. Ayan, nilalabas ko na paunti-unti. Ano kaya yan? Hindi itinalaga ng Diyos. At ito ay mayroong kinalaman sa economic, ano ba tawag natin dyan? Economic zone o economic, basta mayroon niyang kinalaman Socio-economic. sa pang-ekonomiyang usapin. Ano? Kaya ito ay hindi galing sa Diyos, hindi ginawa ng Diyos, hindi ito itinalaga ng Diyos. Sabi nga doon sa ating talata na binabasa kanina, ano? Sabi ni Juan, ano? Ibig ko sana, no? Gayo. 3 John 1:2, ito buksan na nga natin. Yan. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana ay nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Ito talaga yung nais ng Diyos, na ang ating katawan maging mabuti, maging malusog. Kaya nga ho tayo mayroong programa sa ating mga iglesia, ano, papaano ba tayo makakapanumbalik, no, sa kalusugang inaasam sa atin ng ating Panginoon. Kaya dito po sa amin sa Seventh-day Adventist, ipinupus po namin yung vegetarianism. At yung kakainin mong gulay ay mas makabubuti na ito yung mga tanim mo sa hardin na hindi wiwisikan ng mga kung ano-anong makasisira sa katawan. Kung mayroong ganong makukuha tayo. Ano? Bakit? Ang gusto kasi, bumuti po ang ating kalusugan. At doon din sa binasa nating talata, ano, ayaw ng Panginoon, ano ho, hindi siya nalulugod sa kamatayan ng matwid, maging ng masama. Hindi pa siya dumadating. Kasi ang gusto niya ang lahat makapagbago pa. May magkaroon pa ng chance, no ho? Ayan, yan po ang dahilan. Kaya hindi ang coronavirus ang siyang kasangkapan ng Diyos para kumunti ang tao, ano ho, para mamatay ang tao, hindi ho, mga kapatid. Totoong mayroon tayong kanya-kanyang hangganan, pero doon sa magiging dahilan, doon po tayo nagkakaroon po ng pag-uusap. Kaya sabi ng isang Jewish literature, Karunungan ni Solomon, chapter 1 verse 13, ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos, at ang pagdiriin sa ikalawang parapo, hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay. Kaya po, patuloy po na nakatindig ang aking posisyon na hindi itinalaga ng Diyos ang coronavirus, hindi lang galing sa Diyos at hindi yan kinreate ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Okay, so dako tayo sa ating 5 minutes na final conclusion ng ating affirmative. Bro Randy, time start now. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Bro Fernando dahil pinagtiyagaan niya ako, no? Grabe. Yung tiyaga talaga. Kanina, for the sake of argument lang, no, kasi yung mga salot, no, nasa isip ko kasi pag sinabi kasing salot, unang-una talagang nasa isip ko yan, no, yung panahon ng mga Israelita doon sa Ehipto, no. Maraming pinadalang salot ang Panginoong Jesucristo, Panginoon Diyos, no, sa mga taga-Ehipsyo, no. So, malinaw doon na may mga salot, no, na galing talaga sa Panginoon. Ngayon, kung bakit niya pinadala yon, may mabigat na reason, no? May reason talaga kasi gusto niyang alisin doon yung mga tao niya, no, sa Israelites, na alam niya naman na pagmamatigasin ng demonyo yung puso ng paraon. So, kaya nagpadala siya ng mga salot. So, may mababasa tayo na may mga salot talaga na galing sa Panginoon, direkta. Meron naman salot na indirect, hindi galing sa Kanya, pero may kapahintulutan niya. So, may dalawang klase, no? Kasi kung yung salot na yon na gagawin nung kalaban niya o nung isang
masamang espiritu, no, hindi rin mangyayari yon kung hindi niya ipapahintulot. So lumalabas yung salot na gagawin na yon, walang ibang may gawa rin nun kundi galing din sa kanya. Hindi pwedeng kunin nung gagawa. Kung demonyo man yan o may kaisipan na demonyo yan, no? Alam ng Diyos na gagawin nila yan, yung gumawa ng atomic bomb, gumawa ng mga chemical warfare na yan, no? Ano yan? Alam naman ng Panginoon Diyos na masama yun sa sanlibutan, no? Pero bakit niya pinapahintulot? Yun ang no? So nakikita na natin, merong talagang may mga salot talaga na directly salot galing sa Panginoon dahil may reason. At yung mga kahirapan ng mga tao, nangyayari yon. Bakit? Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, pinababayaan niya na mangyari yon. Kasi it's a form of parusa sa mga tao na hindi kumikilala sa kanya. So kung ang tema kasi, no, yung mga salot, then kino-consider natin na yung kagutom, no, salot, lahat ng mga magpapahirap sa tao, kino-consider natin salot yan. Virus, sakit, no? Ano yan? Galing lahat talaga. Isa lang ang pinanggalingan niyan. Pero, pinapaubaya. Katulad ng kunyari, isang tao na mamumuno, pinababayaan niya ng Diyos para maparating dun sa mga tao na pag ninyo ako kinalala, pwede ko kayong lagyan ng isang mamumuno sa inyo masama. Na nangyari yan sa Israelita, sa mga tao ng Diyos noon. Kung saan sino-sino sumakop sa kanila. Diba? Katatandaan lang natin, lahat ng masasama na nangyayari, may kapahintulutan, no? Dahil may reason. Kagaya ng salot na pinadala ng Diyos sa Ehipto, may reason. Kaya niya pinadala yun. Wala namang makakapagsabi, hindi galing sa kanya yung lahat. Yung granizo na umaapoy na pwede nating isipin yung galing sa Satanas yun eh. Kaya niya rin gawin yun eh. Pero wala si ron. Kumbaga, talagang nababasa natin, galing talaga niya. At kung meron namang gawa ng mga masasamang tao, may kapahintulutan niya rin yun. Kasi kung hindi niya ipapahintulot, hindi mangyayari yun kahit mag-isip pa sila ng napakasama na gagawin nila sa tao. Lalo na sa mga tao ng Diyos, hindi mangyayari. Kasi pangako ng Diyos yun. Yun lang. At nagpapasalamat ako muli sa aking katunggali. So, bibigyan kita bro ng 1 minute na pasalamat bro Randy. Sige. Samantalahin ko na uli at least kung medyo na-bore yung mga nakikinig kasi masyadong hindi nagkakaroon ng away pasensya na kayo. Ito yung gusto namin. Ako gusto ko ganito. Maginong nilalabas lang natin yung katwiran ng Diyos na hindi tayo nagtatalo, hindi tayo kundi in a form of a debate pero form of magandang usapan. Hindi tayo natapos ang usapan na nakangiti tayo pareho. Nakangiti tayo. Siguro naman yung mga nakikinig sana ganito nang lagi. Sana all. Masarap pakinggan. Uli, saludo ko sa iyo, Bro Fernando. Salamat, kapatid. Ayun, that is Bro Randy ng Freelancer. At Bro Fernando, salamat ka bro. At siyempre, unang-una natin pinasalamatan ang atin pong dakilang Diyos. Ayan, at meron na naman akong tawag dito, hinahangaan bago. Pasalamatan ng Diyos, sorry. Ayan, meron na naman ako hinahangaan bago, kapatid na Randy.
sa kanyang very intellectual at maginoo at kabaitan. Ano ho? At siyempre, ang kabuuan ng Debaters Convention Group, ayan, at kapatid na Russia, sa kanyang patuloy na pagkikater ng ganitong mga gawain. At siya na rin yung tumayong moderator, siya na rin ang timekeeper. Ano? Yan. So maraming salamat at sa lahat po ng nandito sa aming platform, kay kapatid na Ben ng Patrianism, kay kapatid na Ali ng Islam, isa pong mahusayan na apologist ng Islam, kay kapatid na John Paul, kapatid na Jeremy, kay kapatid Simplicio ng JW, at Ryan ng Catholic, kay kapatid na Ronald ng JW, at kay kapatid na Pastor Wimpy ng Born Again, at sa akin pong kapatid sa pananampalataya kay Ruel. At siyempre, sa aking masiglang kaibigan, no? Kay kapatid na Umbrel at kay Heron. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Purihin ang Panginoon. Sundan niyo po ako sa aking YouTube channel. Type niyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po dyan ang Back to the Truth Ministry. Muli po, maraming salamat. At sa Diyos po ang kapurihan. Hasta la vista. Okay, at Debaters Convention nagpapasalamat din sa ating sponsor ngayong gabi, tantra-veda.com, at yung ating YouTube channel. Paki-subscribe, Debaters Convention, research nyo lang, at ang ating polo shirt at t-shirt, at available yan sa Shopee at Lazada, at yung ating future debates. Bukas ulit, 8 p.m., meron tayong debate dyan between meron ba? September 3. Wala pala. Kasi magprepepe. Meron para akong preparation dito kaya hindi ko nilagyan. Para sa ating September 4, Saturday yan, between Russia Vista ng Catholic, which is ako, versus si Ibrahim Romas ng Islam, sa topic na ang pinangaral ni Kristo ay Kristiyano. At yan, Debaters Convention. This is Admin Russia. We're out.